Good day everyone. Sa video na to, tuturo ko kung paano yung activity nyo. So, ito activity muna. So, bakit kailangan natin nito para gumawa ng website? For the preview, meron naman tayo dito yung sample website. Pero, para magawa natin yan, kailangan muna natin ng isa pang software. Nakalimutan ko kasi siyang idagdag. Hindi na tayo gagamit ng Sublime, ay ng WordPress. Bakit? Kasi kung ituturo ko yung WordPress, hindi siya aabot sa laboratory. Exam na ngayon ng laboratory this week. So maghahabol tayo, lalong-lalo na in-prep week nyo ngayon. So medyo problemado tayo sa time. So alam ko naman magpapamove kayo. So okay lang naman, i-deadline ko muna dun sa araw na yon para ma-fix or ma-set natin yung time. Pero submit nyo na lang sa akin. Ako na lang magre-record. Pali temporary date or tentative date until next week. No. Hindi pa naman alam kung kailan nyo gagawin. Syempre may mga maghahabol ng maraming requirements, mga ganun. So ito gagawin lang natin is for editing lang. Okay? So sa activity na to, kailangan lang natin is i-download ito sa Sublime. So meron tayong step by step ulit kung paano i-install. Tapos pag na-install na natin, meron tayo nito. Okay? Sublime. So alisin ko muna to kasi ito yung sa gagawin natin dapat. So pag na-download nyo na, ganito dapat si Sublime. Wala siyang kalaman-laman. Tapos pupunta tayo sa ating this PC kung saan nyo na-install yung SAMP nyo. Pagpunta nyo sa SAMP, htdocs, open nyo yung kahit anong folder dyan. Pero dahil given na yung design natin for the exam natin, so ito yung HTML na gagawin natin. So paano gagawin yan? Minimize lang natin yung SAMP. Drag natin si HTML dito. So nakikita nyo, dala-dala ko yung folder. For clinic ko yung folder for dragging. Ida-drag ko, tapos automatic na ma-add na siya dito. Okay? So saan natin kukunin si HTML? So since meron na ako dito, i-zip ko lang siya, tapos ilalagay ko dun sa drive. Tingnan nyo na lang dun sa document. So once na okay na to, ito na yung i-screenshot nyo. Lagyan nyo na lang ng pangalan dito. For example, ganito. So meron na ako nito, na screenshot ko na. Ito yung result ko. Tapos gusto kong ilagay yung pangalan ko. Or pangalan ng group. Or Richard. Yan. Pero syempre, hindi naman ganito dapat. Text dapat siya. So, ganito dapat siya. Dito sa body, dito nyo na lang ilagay yung name nyo. Para ma-pointsan or ma-scorean ko yung mga gagawa nito. So, ito lang for the activity natin. And for the next video, ituturo ko kung paano yung editing nito na magiging product na natin. So, thank you and see you on the next video.